Ngayong umaga na to, we're going to introduce another series. And this is in preparation po sa isa sa pinakamahalagang gawain na atin pong inaabangan dito sa church, no? Yung encounter. No? At we're praying na yung iba ho sa atin dito yung makapag-encounter. Of course, maging dun sa mga panghapong service. Yung iba ho sa inyo yung na-follow up na. Pero this is not just for the encounter delegates, kundi para sa bawat isa po sa ating lahat. Ang ating pong series sa buwan na ito, Awesome October, ay pinamagatan po nating Encounters with Jesus. Encounters with Jesus. At ang ating main verse para po sa series na ito ay John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14 says, ang sabi po dito, "And the Word became flesh and dwelt among us." Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." Sa Tagalog po, basahin natin to sa Tagalog. "Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin, namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan." Sinasabi po sa talatang ito na sa lumang tipan, nakilala po ang Diyos sa salita. Everything was created through the Word of God. Let there be light, let there be creation, let there be water, animals, and then yung man. No? Pero pagdating sa bagong tipan, ipinakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan po ng tinatawag po ng theology na incarnation. The word incarnation, ang simpleng salita po nito ay pagkakatawang tao ni Kristo Jesus. Na ang mensahe po ay kung gusto nyong makilala ang Diyos, hanapin nyo si Jesus. Sapagkat pag nakilala at nakatagpo nyo si Jesus, ay para nyo na rin nakilala at nakatagpo ang Diyos Ama. Sinasabi ho dito na ang tanging paraan para makilala natin ang Diyos ay magkaroon po tayo ng isang pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesus. You know, marami po tayong mga maling mindset pagtungkol kay Lord. Even po yung mga matatagal na Kristiyano na we think na ang Diyos po ay Diyos lamang ng pagpapala. We think na ang Diyos po ay magagalitin na Panginoon, laging nakaabang, nakaantay sa ating mga pagkakamali. We also think na ang Diyos po natin distant or indifferent, wala pong pakialam. Para po masira at para po pabulaanan ang mga maling paniniwala na iyan, nagkaroon po ng 400 years silent yung Malakay papuntang Matthew. Binigyan sila ng moment para manahimik at magbulay-bulay. At ang unang mensahe po, pagkatapos po ng 400 years silent, from the Old Testament to the New Testament, alam niyo po ba yung 400 silent? Yun yung gap from Malakay to the New Testament. Binigyan po sila ng opportunity na magnilay-nilay at magbulay-bulay. At ang unang mensahe po, ang una pong balita na ipinahayag ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala ho noon, nagbago na po ang lahat. So let me just say this, mga kapatid, no? Ang Panginoon, para makilala mo siya ng lubusan, hindi mo siya pwedeng hanapin at kilalanin lang sa mga event. You need to have a personal encounter with the Lord. So dahil po dyan, ano po ang ibig sabihin ng salitang encounter with God? An encounter means to meet someone in a way that you have not expected it to be. In other words, hindi mo inaasahan, biglaan. Alam niyo po, naalala ko po dati nung bago ako dito sa Maynila. Hindi na rin bago dahil kakagraduate ko na 2004. Na-meet ko po, uso ho yata noon yung isang pinapalabas sa TV na ang bida po si Dennis Trillo. Sabi ko, sana makita ko po siya. Biruin niyo po, nung nagsasalita po ako na sana makita ko siya, na-meet ko po siya sa Mega Mall. Ang problema lang po, wala akong cellphone. Hindi ako ready. Sabi ko, kung kailan naman inaasahan ko na ma-meet ko, alam niyo po yung meron kayong idol, meron kayong inaabangan, hindi ka prepared. At alam niyo po, nung dumaan siya, ngumiti lang sa akin ng ganon, maliit lang po pala siya. Di hamak po na mas matangkad pa po ako. Mas gwapo nga lang siya. Na-starstruck po ako at sabi ko, ano bang gagawin ko? And then one time po, nakapasok po ako sa isang mamahaling hotel, Shangri-La. Na-meet ko po nung papaakyat po ako sa isang escalator, si Angel Aquino.
Ngumiti din, palangiti po pala mga artista eh. Kaya kung ikaw suplada, di ka pa artista, suplada ka na, no? Pagkakyat ko po, ngumitit kumaway, hindi ko po alam eh. And I realize, parang ganon. Yung mga unguarded moments po natin, na lagpas pa sa yung expectation, lagpas pa sa yung pagkakaalam at pagkakakilala sa isang tao, ganon ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. So to encounter God means to meet Him face to face and expect that something unexpected will happen as a result of that divine meeting. You know, dahil wala akong cellphone nung time na yon, ewan ko ba, kung kailan wala akong cellphone hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin po sa akin yung pagkahangiti at pagkakaway ng mga artistang yon. Kumpara ho sa merong kang pinicturan. Meron pong theory patungkol po sa quest na to o paghahanap na to. Ito po yung pinamagatang The Blind Man and the Elephant. There was a fable, there was a story, a parable actually, in India. Patungkol po sa, 10 po dapat yan pero mukhang 6 lang ata dyan o 7 sila. 10 blind man, 10 mga bulag na hindi pa nakakakita ng elepante. Anong reason? Kasi bulag po sila. So, ang kanila pong mindset, ang elepante ito o ganon, hanggang sa narinig nila na may papadaan pong elepante sa kanilang daanan. At nung ito'y huminto, ay hinawakan po nila sa bawat bahagi na abot po ng kanilang kamay. At nagsimula ho silang mag-interpret at nagsimula ho nilang banggitin kung ano po ang kanilang pagkaramdam at ito po'y ginamit nila para sa kanilang pagkakakilala kung ano po itsura ng isang elepante. Sabi dito, ang elepante daw po pala ay mukhang paypay dahil nakahawak yung isa sa bandang tenga ng elepante. Ito daw po'y parang sibat, nakahawak po sa taske. Ito po'y parang ahas, nakahawak po sa, ano bang tawag doon? Trunk ba tawag dyan, no? Hindi, para ho itong puno, kasi nakahawak po siya sa isang bahagi o paa ng elepante. No? And sometimes, ganun po ang mindset natin o pagkakakilala natin sa ating Diyos. Dahil hindi buo at wala tayong personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoon, hindi po malinaw ang ating pagkakakilala sa ating Diyos. No? Si Johnny Depp ay lumabas po sa isang building para i-promote yung kanyang movie. Nakalimutan ko na yung movie na to. No? Paglabas po niya, ano pong automatic na gagawin po ng mga millennials at mga Gen Z ngayon? No? Hindi lang po, pati mga adult, no? Tingnan nyo yung next picture. Paglabas po ni Johnny Depp, lahat po sila ay nagsikuhaan ng kanilang smartphone and they start to take picture of the moment. Ang kaibahan po sa picture na to ay ang 70-year-old woman na to who did not dare to take a picture to get a moment, but he enjoyed the moment. He enjoyed the moment. Oh, parang wala na ako nakita nagpipicture dito para kuhaan. Natakot na ba kayo? Ganun pong nangyayari sa atin with all this technology, fast-paced na gadget na meron po tayo, nami-miss po natin na tumira at ma-enjoy ang moment na binibigay ng Diyos sa atin, na makilala siya. Sa sobrang bilis, nakaprogram po ang ating service, nagmamadali tayo. Ngayon pa lang siguro nga, baka iniisip mo na kung anong gagawin mo pagkatapos na ito eh. And there's a danger na ma-miss natin ang moment ng pakikipagtagpo ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi po ni Henry Blackaby, siya po yung author ng devotional book na Experiencing God. Sabi po niya, many people have grown up attending church and hearing about God all their lives. Lumaki sila sa simbahan, narinig nila ang patungkol sa Diyos, but they do not have a personal, dynamic, growing relationship with God. Because they try to dictate God instead of God inviting them to a fresh and new encounter. Pinipigilan, binabox po natin yung mga sarili, binabox natin ang Diyos sa ating pong mga kaalaman at mga prinsipyo na ang nangyayari po ay hindi natin nakaka-enkwentro o nakakatagpo ang ating Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, nagmamadali ka ba?
I hope hindi ho kayo nagmamadali ngayong umaga na to. Why? Because today is the day and the moment wherein all of us will encounter Jesus. Amen po ba doon? So, ang encounter po, na-research ko po ito eh. I know lahat kayo dito, marami sa inyo dito nakapag-encounter na eh. But this is very different. Pinag-aralan ko po ito maigi, ano po ang 5 katangian ng isang encounter with Jesus, encounter with God? Number 1, it's unexpected. Hindi inaasahan. Kagaya ng kunento ko sa inyo. Pangalawa, it's uniquely unique. In other words, walang katulad. Yung karanasan ng katabi mo, yung karanasan ni pastor, yung karanasan ng cell leader mo, ay hindi po pwedeng ikumpara sa naging karanasan mo nung nakatagpo mo ang Panginoon. In other words, walang pwedeng mag-invalidate sa mga testimony mo kasi ikaw lang ang nakaranas niyan. Amen? Number 3, an encounter with God is not something that you can program. Na si Lord biglang susulpot, lalabas, magpapakita. Even though we try to program the worship services, meron pa rin mga instances na hindi natin pwedeng ma-program. Yung pagkilos ng Diyos, yung pangunguna ng Panginoon, yung simpleng kanta na dati mo nang kinakanta pero bigla kang naluha, bigla kang minaalala, bigla mong naisip yung katapatan ng Panginoon sa kabila ng bigat ng iyong pinagdadaanan, that's something na hindi mo pwedeng i-program. Amen? At ito po ay laging ang Diyos ang nag-iimbita. Hindi tayo ang nag-iimbita. It's always initiated by God with His own agenda, hindi agenda natin. So siguro nandito tayo ngayong umaga na to, gusto nating gumaling, gusto nating lumakas, gusto nating gumaan ng pakiramdam, gusto nating mapagpala. But the question is that God's agenda for you today? Maybe it's your agenda, pero when God would try to encounter us, lagi nating tatandaan, agenda niya, hindi sa atin. Pang-apat, ito'y nagdadala ng mga sorpresa. Maraming mga tao sa Biblia, nung nakatagpo nila ang Panginoon, hindi lamang sila binago, sila'y pinagpala, pinagaling, at higit sa lahat, their lives were never been the same again because of that encounter. At ang pinakagusto ko dito, encounter can still happen even today. How many of you here ngayong umaga na to, you would like to have a personal encounter with the Lord Jesus Christ? Say amen po. Wow. Anong mangyayari sa isang tao? As an introduction, no? Anong pwedeng mangyari sa isang Kristiyano kung may encounter niya ang Panginoon? Minsan, kahit nakasakay ka lang sa jeep, kahapon pumunta po akong bandang San Ildefonso, Aztec. That's part of my internship. Nag-commute lang po ako. Pauwi, jeep din, no? Tinanong ko po yung jeepney driver, sabi ko, alin pong mas lubak-lubak na daanan? San Miguel, San Ildefonso, San Rafael? Sabi niya, walang makakapantay sa baliwag. Be proud, top-notcher tayo. At habang nakasakay po ako doon, ang dami ko na kagad naisip, ang dami ko na kagad na pinaranas at pinaalala sa akin ng Panginoon. Pwedeng nagkakapi ka lang ng simple, pag ready yung heart mo, kakatagpuin ka ng ating Panginoon. Amen po ba doon? What will happen when you encounter Jesus? I'm not saying what will happen when you worship the Lord. Hindi ko sinasabing anong mangyayari pag nag-church ka. Hindi po ganun ibig ko sabihin. Anong pwedeng mangyari habang nasa church ka at kinatagpo mo ang Panginoon at nakatagpo ka ng Diyos? Number 1, encounter will reposition you to a straight path. Meeting with God, in other words, will put you on the right path. Lagi niyo itong tatandaan, no? Maybe some of us here were walking on the wrong path. Or maybe it's not a wrong path, but it's not so good path. Alam mong hindi ito ang dapat na dinadaanan mo at tinatahak mo. Meron po ba sa atin dito, naglalakad ka sa isang daraanan na alam mong hindi mo dapat dinadaanan yan? An encounter with God will reposition you and will give you a green light to move on instead of a red light to stop. An encounter with God will give you a red light that sends a message, continue walking on that path. Magpatuloy ka. Dadalhin ka sa isang daraanan na magbibigay sa iyo ng kalubusan, kagalakan, at higit sa lahat, magbibigay sa iyo ng kapayapaan.
Kasi maraming daraanan, maraming posisyon, maraming direksyon tayong tinatahak ngayon na alam natin hindi ito ang kalooban ng Panginoon. The Holy Spirit can take you away from that darkness path na nilalakad mo ngayon. From that destructive path at dadalhin ka sa isang daraanan na ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba doon? Yeah, amen. That's the first blessing when you encounter God. Pangalawa, encounter God will heal you on the inner part of your heart. Pag na-enkwentro mo ang Panginoon, ikaw ay pagagalingin ng Diyos, una tigit sa lahat sa pangloob bago po ang panlabas. The Spirit of God can go where no man can. In other words, paano po sisiyasatin, paano po kukumustahin ang isang damdamin na nasaktan kung hindi ito nakikita? Kayang gawin ito ng Diyos. When you encounter God, kaya niyang siyasatin, kaya niyang alamin, at kaya niyang tumbukin ang isang offenses na hindi mo mailabas-labas. Amen? How many of you here, you are harboring offenses or invisible wounds inside of you? May mga tampo tayo at kung minsan yung tampo natin, parang walang karapatang maibahagi o maipasabi sa iba. Baka mamasaktan lang eh. Pero ang encounter ay kaya ho tayong pagalingin ng ating Panginoon. Yung painful experience na sinabi mong, okay na ako, nalagpasan ko na yan, sabi ng Holy Spirit, hindi ka pa okay dyan. Hindi ka pa healed. And if you will allow me, I'd like you to walk in the path of healing. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? Yung sinasabi mo, yung karanasan na yun na hindi ko po mapapatawad ang tao na yan. Pero sa panlabas, pinapakita mo, okay ka lang, gumakaway ka, nginginigitian mo siya, pero sa panloob mo, sinasabi mo, I will never forgive you. You know, that's the time wherein the Holy Spirit will pierce your heart and He will talk to you and say, it's not an issue of bitterness and hatred. Anak, it's an issue of pride. It's an issue of pride. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, the moment na ma-encounter mo siya, anak, did you know that I am opposed to the proud, but I gives grace to the humble? Nilalabanan ko ang kayabangan. Pagmamataas yan, anak. Yung sinasabi mo na hindi mo siya kayang patawarin, hindi mo kayang palagpasin ang ginawa niya, yan ay pagmamataas at paglaban sa aking kalooban. At kailanman hindi kita kayang pagpalain kung mananatili ka sa ganong klaseng kalagayan. I'm gonna be here, nakaka-relate ka po sa sinasabi ko po ngayong umaga na to. Just say amen po. At ito rin po ay kasama rin po dito sa pagagalingin ng Panginoon yung mga stress at mga depression or anxiety na hindi natin kayang pakawalan. He wants to heal your heart. The reason why you are wounded on the outside, it's because you are wounded on the inside. The reason why you keep on making mess on the outside, it's because you're a mess. We are a mess on the inside. Kaya tayo nagkakalat sa labas kasi sabi ng Panginoon, may kalat sa loob na gusto kong ayusin. Sino ho dito nakaka-relate? At ano man po ang pangailangan ng iyong puso, kayang katagpuin ng pagtagpo sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo po na kayang gawin ng encounter changes the trajectory of your family and friends. Babaguhin niya ang prioridad mo, babaguhin niya ang pananaw mo patungkol sa iyong pamilya. Kung sinasabi mo, anak, intindihin niyo ako dahil ginagawa ko to para sa ating kinabukasan. Ginagawa ko to para makapag-produce tayo ng generational security. Ang tawag ho dito sa social media, generational wealth that will secure the next generation. But God, in your encounter with Him, will remind you, ang totoo mong kayamanan, hindi pere. Ang totoo mong security, hindi pere. Your true treasure is your family. Take care and take time with your family. The moment na ma-enkwentro mo ang ating Panginoon ng buo at totoo, ipapaalala niya sa iyo,
that your true legacy will never your titles and position or achievement. Your true legacy is your family serving the Lord, saying, as for me and my house, we will all serve the Lord. Amen. Ang totoo mong premyo, hindi plake at tropeyo. Ang totoo mong premyo ay yung katotohanan na ang pamilya mo ay buo at naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Encounter with God will give you a change of focus and priority. Encounter with God will develop a hunger within you. Maglalagay po siya ng pagkagutom, ng pagkauhaw, na hindi ka niya patatahimikin hanggat hindi mo nakikita na ang iyong pamilya ay nakakilala sa Panginoon at naglilingkod sa buhay na Diyos. Encounter with God will bring an urgency, a sense of urgency in your heart that will keep on reminding you, when are you going to serve me as a family? When are you going to serve me as a family? And as a result, you will begin to dream and imagine, ano po ang itsura ng isang pamilya na kasama mo sila na sumasamba at nagpupuri sa ating buhay na Diyos. Ito ho yung pangatlong resulta ng totoong pagkakaengkwentro sa ating Panginoon. Pang-apat, encounter with God will make you a great ambassador of Christ. God will empower you and use you to be His mouthpiece. Gagamitin ka ng Diyos para ikaw po ang kanyang magiging representative at tagapagsalita. Pagkatapos po ng iyong salvation, the greatest rescue, everybody say, the greatest rescue, bibigyan ka niya ng greatest appointment. And when you encounter God, your greatest appointment will never come from people or politics. Your greatest appointment will come from God commissioning you to preach the gospel and share the gospel to all people na nasa paligid mo. Don't you ever think na ang appointment natin magmumula po sa ibang mga tao. Ang appointment po natin, when you encounter the Lord, will come from God's great commission. Go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will always be with you even to the very end of the age. Sabihin mo nga sa katabi mo, the Holy Spirit is calling you to become His ambassador. At kapag nangyari po ito, kagaya ni Jesus, magkakaroon ka ng isang mata na kagaya niya, magkakaroon ka ng awa at habag. You know, there's something in Jesus that makes Him beautiful eh. Alam niyo kung bakit? Tuwing nakikita po niya yung mga tao, the marginalized sector, the lost, the least, the last, alam niyo ginagawa ng Panginoon? He always stop, listen, and look. Lagi siyang napapahinto. Lagi niyang pinakikinggan ang nila at kung paano ho ito sinasabi at pagkakasabi at lagi po niyang tinitingnan kung anong pwede niyang magawa sa kanilang mga hinaing at pangailangan. Dadalhin mo ang mensahe ng Panginoon at ang mensaheng ito ang magbibigay kaibahan sa iyong buhay. Marirealize mo na walang posisyon at walang pangyayari sa iyong buhay, walang pagpapala na natatanggap mo na walang kinalaman sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Nilagay ka sa lugar na yan para magdala ng kaibahan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Panglima na dala ng encounter is, encounter will strengthen and affirms that power in you to no longer struggle with sin. Do you still struggle with sin and temptation? Alam niyo, medyo mahirap po sagutin yung tanong na to eh. Pastor, do I still struggle with sin and temptation? Do you still struggle with sin and temptation, Pastor? Ang sagot ko po doon, yes. Pero kung tatanungin niyo ako kung ito'y may kinalaman po sa persistent sin at consistent sin, no.
We struggle against our flesh. We struggle against sin and temptation. Pero dapat po hindi na ho ito yung dati mong tukso at dati mong hilig na kasalanan na paulit-ulit na lang na hindi na overcome. When you start to encounter with God in a genuine way, God will give you the strength to overcome persistent and consistent sin. Ano po ba yung persistent at consistent sin? Yung alam mo ng mali, pero nilalagyan mo ng rason para magmukhang tama. That's persistent and consistent sin. Ano mang kasalanan na hindi mo maipagmalaki at tinatago mo, that's a sin. And when you start to encounter with God, you will start to feel ashamed sa mga kasalanan ito eh. I'm not judging po kundi magsisimula kang humili sa Panginoon ng lakas para ma-overcome mo ang mga weaknesses na to. Sino ho sa inyo dito gusto po maranasan ang kapangyarihan na malabanan ang kasalanan at tukso sa ating mga buhay? Wow. You need an encounter with God. Pang-anim, encounter with God will usher you into a great desire to build God's kingdom. Hindi ka po pwede na naka-enkwentro mo ang Panginoon pero wala kang pakialam sa kaharian ng Diyos. Hindi po yan gawain ng kingdom citizen. Sige nga po, recite nga po natin yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be. Kung merong king sa kingdom ni Lord, ang tawag ko sa atin, kingdom citizen. Ang kingdom citizen may pakialam sa building ng kingdom ni Lord. Hindi ka mapakali pag alam mong wala kang involvement eh. You start to become kingdom builders. Nagtatanong ka, kagaya po ng panahon ni Nehemiah, ano po bang pwede kong gawin? Ano po bang maiaambag ko? Ano po bang maitutulong ko para maisulong at maipalaganap ang kaharian ng Panginoon? And the question today is this: what kind of kingdom are you building in your life right now? Is it your own kingdom? Is it the other's kingdom? Is it God's kingdom? When you start to encounter God, sa buong buwan na to, this is my prayer that you will encounter God in a very personal way. Pastor, na-encounter ko na siya eh. And what happened when you encounter God in the past? You need to encounter God this month, this week, this day, in a very fresh and a new way. Pangpito at panghuli, an encounter with God will establish a deep hunger for His presence. Magkakaroon ka ng desire na basahin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, meron pong isang gabi, si Jethro, pinapatulog na namin eh. May time na nga po, nagalit na kami. Kasi gabi na eh. Nung matutulog na kami, sabi ko, parang may ilaw pa. Meron po kaming flashlight doon na nilalagay sa ulo. Nilagay ni Jethro sa ulo. Nagbabasa pa ng Bible. Kala ko nagmiminero to eh. Nagbabasa ng Bible. Sabi ko nga, paano mo papagalitan ng isang batang nagbabasa ng Bible? Alam niyo po, mali eh. Nagagalit kami kasi hindi siya natutulog. Pero hindi mo pagalitan ng isang tao na ang ginagawa ay may kinalaman po sa pagkauhaw sa Panginoon. Can I ask this question? When was the last time nakita mo ang iyong sarili, nakita mo ang iyong anak, nakita mo ang iyong asawa, nakita mo ang iyong sarili na uhaw sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Hindi uhaw sa Netflix, sa Alice in the Borderland, sa ano pa bang mga series na bago ngayon. Magaganda naman, di po ba? When was the last time nag-devotion ka kay Lord? Pastor, wala akong gana eh. Ba't ka kumakain ng kanin? Kumakain ka ng karne, hindi ka nawawalan ng gana. Pero pagdating kay Lord, wala kang gana. Sino dito pag may sakit ka, alam mo, kailangan mong kumain kahit wala kang gana? Kasi kailangan mong lumakas. So it's not a matter of gana, it's a matter ng desisyon na kailangan mo siya at hindi mo ito palalagpasin. Yung iba nga sa inyo dito, di ba, kahit may sakit, parang walang nagbago eh. Dumami pa yung gana.
Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Si Francis Chan, isang pastor na nagpapastor ng isang mega church, iniwan po niya yung church na to. Basahin niyo po yung history ni Francis Chan, Pastor Francis Chan. He was pastoring a mega church, but he left the mega church to pastor a small church. Why? Sabi niya, I started to feel empty. Suddenly, the person of Jesus became a program sa church namin. The event surpasses the urge to encounter God. Kaya iniwan niya eh. Nagpastor siya, sabi niya, ito po yung nangyari noong mga taong 2010, 2011, nung panahon na very rare ang magkaroon ng mega church eh. Iniwan niya eh. Bakit? He really desperately desire to encounter Jesus. Not the fame and recognition. Pwede niyo pong basahin yung kanyang history. Ang sabi ni Francis Chan, many people walk away from Christianity, from faith, from church or religion, because they have never really had an encounter with God. They walk away from their belief system. They walk away from the church affiliation because they had no personal encounter with the divine. At alam mo, sabi niya, kung na-encuentro mo talaga ang Diyos ng totoo, hindi mo gagawin yan. Hindi mo bibitawan ang iyong pinaniniwalaan. Si Moses, as an example, when Moses started to encounter God through the burning bush experience on Mount Sinai, hindi niya binitawan ang kanyang task na i-lead ang Israel. Hindi po niya binitawan ang kanyang responsibilidad na gabayan ng Israel papalabas sa Ehipto kahit dumating yung panahon na napakahirap po nilang i-lead. Why? Because when you start to encounter with God, commitment and compassion will start to develop in your life. Amen? Ang totoong naka-enkwentro ang Panginoon, ang totoong makaka-enkwentro ang Diyos ng buo, magiging mainit lagi sa paglilingkod sa ating Panginoon. And Job, ano nangyari kay Job? When Job suffered, he did not abandon his faith and conviction. However, marami lang po siyang millions of question. Actually, honest question. At hindi naman po masama po yun eh. Until God appeared. Marami siyang tanong patungkol sa Diyos, tapos biglang nagpakita ang Diyos sa kanya. And what's the significance? Here's the significance. With all those questions na meron si Job, Lord, bakit? Bakit pa ako pinanganak? Bakit pa nangyari ito? Alam niyo kung bakit? Kasi in just one day, lahat ng meron si Job na wala sa kanya. Can you imagine that? Meron na po ba sa atin dito, ganun at kapareho ang nangyari sa buhay ni Job? Palagi ko po, wala pa eh. Talaga pong mabaliw-baliw po si Job dito. Bakit talagang hirap na hirap po siya sa kanyang kalagayan? So sa kanyang pagtatanong, bigla pong nagpakita ang Diyos sa kanya. He had an encounter with God. So when God showed up, hindi man lang niya sinagot ang Job kahit isang beses. He did not dare to answer any of Job's question. Yet, Job stopped asking because questions no longer mattered after he encountered God. Totoo po ba yun? Na pag may tampo ka kay Lord, marami kang tanong, tapos bigla po siyang nagparamdam, bigla ka niyang niyakap, bigla niyang ipinakita ang kanyang sarili sa iyong buhay, hindi na mahalaga ang pagtatanong niya because all it matters is nandito na siya sa iyo at niyayakap ka na niya. Come on, can I hear amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You need an encounter. You don't need an answer. We need a fresh encounter with God. At hindi po obligation ni Lord ipaliwanag yung tanong mo. Sagutin yun eh. Sabi ni Lord, presensya ko lang, yung pagsama ko lang sa iyo, sapat na. And last, the Samaritan woman, when he encountered Jesus, her encounter with Jesus started with confrontation. Hindi maganda eh. Kung ako doon, aalis na ako eh. Tinatanong ba naman eh, ilan asawa mo? Sa totoo po eh, ilan ang asawa niya? 6. At ang kinakasama ko ngayon, hindi pa nga po asawa ko eh. So medyo uncomfortable eh. So the Samaritan woman encountered Jesus with a confrontation, but it ended with transformation. Grabe, no? At first, she came for water, but umalis po siya na siya ay witness, ibinahagi po niyang mabuting balita sa ibang mga tao. Sino po dito naniniwala, an encounter with God, a fresh encounter with God can change your life?
People will always argue about reason, explanation, belief system, but we don't argue about an encounter with God. Hindi natin pinagtatalunan yan eh. Hindi natin nilalabanan, hindi natin pinapabuluanan yung pakiramdam, yung karanasan na nakatagpo mo talaga ang ating Panginoon. Sa John 14:6, Juan 14:6, sabi dito ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Basahin nga po natin uli yan ng sabay-sabay. Sinabi ni Jesus sa kanya, go, ako ang walang, ano po ang nakikita niyo po sa verse na to? Notice mga kapatid, sabi ni Lord, kung may tanong ka, kung may pinagdadaanan ka, kung mabigit ang iyong pakiramdam, kung confused ka, notice, hindi po sinabi dito ni Lord, halika, ituturo ko sa iyo. Halika, ipapakita ko sa iyo. Yung sagot, yung daan at ang buhay. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, halika, lapit ka sa akin kasi ako yung sagot. Ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Ako ang daan. Hindi mo pwedeng makilala ang Diyos na wala si Jesus. Sapagkat walang buhay o sigla ang Kristyanismo, kung ito'y pawang batas at utos lamang, ang tunay na diwa ng Christianity ay si Jesus mismo. Si Jesus na naging tao. At sinabi po niya sa John 14:9, ang nakakita sa kanya ay nakakita na sa Ama. Those who have seen me has already seen the Father. That's why he said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So, we do not know God if we have never encountered Jesus. Encounter is not an event, but an experience with God, not a place we go, but a person we meet. Amen? O pwedeng matagal ka ng Kristyano pero never mo pang na-encounter ang Panginoon, that could happen. Or matagal na po, hindi na bago, hindi na fresh ang pagkakakilala mo sa ating Panginoon. But you know these rules, you follow these rules, you read these books, you follow a systematic theology. Marami kami mga systematic theology. Kay Grudem, kay Erickson, hindi po si Sir Eric yun, malalaking libro yun eh, nandyan po. But that's just a belief system. At si Saint Therese of Avila nagsabi, one encounter with God is worth 1,000,000 years of exhaustive theology. Kayang talunin, kayang burahin ng isang pakikipagtagpo sa Diyos ang isang lifetime na pag-aaral patungkol sa Diyos. Dahil magkaiba po yun eh. Ang makilala ang Diyos, magkaiba ho yun sa kilalanin ang Diyos sa mga libro na binabasa po natin. So as an introduction, let me introduce to you one person na nakilala ang Panginoon, nakatagpo ang Diyos at binago siya ng Panginoon. I also would like to use him para ipakita sa atin, paano ba dapat ma-encounter ang Panginoon? I'm talking about Zacchaeus. A small one with big change. Everybody say, small one with big change. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, maliit na tao, pero malaki ang pagbabago. Amen? Okay. Alam niyo po itong si Zacchaeus, Jew po ito eh. Hudyo. Jew. Everybody say Jew. Jutay. Maliit po na tao. Sinearch ko po siya, ano ba ang typical height ng mga Hudyo? 5'5". Sino dito 5'5" ka? 5'5". 5'5". Si Zacchaeus po nasa 5 o mas mababa pa. Kaya ang sabi ho sa description, hindi niya makita si Jesus. Bakit? Panay pusod lang ng tao nakikita niya eh. Dahil nga napakaliit niya, ang dami po niyang limitation. So, how do we have a personal encounter, a life-changing encounter with Jesus? Sino ho dito sa buong buwan na ito, you want to have a personal, life-changing encounter with Jesus? Say amen po. Number 1, have a desire. Seek Him. Sabi dito, he wanted to see who Jesus was. Gusto niyang makilala, gusto niyang makita, sino ba itong si Jesus? At alam niyo po, normal na dumadaan talaga si Jesus. Sa Jericho po ito eh. Pero si Zacchaeus, of all the people na magkakaroon ng desire na may kinalaman sa spiritual, hindi dapat siya. Bakit? Mayaman siya eh.
Isa siguro siya sa tinutukoy ng Panginoon, mahirap sa isang mayaman ang makakilala at maligtas. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yung mayaman o mukhang mayabang lang? Mayaman naman, no? Kay Lord. Sino po si Zacchaeus? He was a short man. Shortness in the Bible is a symbol for the inability na makilala o maabot ang Panginoon. Romans 3:23, for all have short and fall short from the glory of God. For all have sinned and fall short from the glory of God. Number 2, Zacchaeus was a sinner. 1 Corinthians 6 verse 10. Everybody say 1 Corinthians 6 verse 10. Alam niyo ba sinasabi sa 6 verse 10 na yan? Hindi makakapasok sa langit ang mga magdanakaw. Kahit relihiyoso pa siya. Kahit kasama pa siya ng isang grupo o sekta. Kahit si Pastor Albert pa yon, o kahit sino pa hong mga pastor. Sa issue po ng ating lipunan, kung corrupt, alam dapat ho ito eh. Bakit wala dyan yung number 2? Ayan. Alam dapat ito ng mga tao eh. Basahin niyo po yung 1 Corinthians 6 verse 10. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang magdanakaw. Sino ho dito nung ikaw ay nililigawan pa ng iyong asawa, ninakawan ka ng halik? Kasama po ba yun, Pastor? Hindi ko alam kung kasama ho yun. Number 3, he was a seeker. Ipinakita sa atin ni Zacchaeus kung ano ang tunay na kahulugan ng paghahanap sa mga bagay na may tunay na halaga. Nung una ang halaga kay Zacchaeus ay pera, posisyon, title. Pero nagbago, nag-shift po ito. Nakita niya na ang tunay na halaga ang makilala si Kristo. So ang tanong po ngayong umaga na to ay, ano ba yung desire ng puso mo? What do you desire? Si Blaise Pascal ang nagsabing, mayroong isang puwang sa ating mga puso na hugis Diyos at tanging ang Diyos lamang ang makapagpupuno nito. There's a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. Hindi to pwedeng punan ng kahit sino. Bakit? Ang hugis nito ay hugis Diyos lamang. Kaya nga po, ang kasunod po na quotation dyan ay yung sinabi ni Saint Augustine. Sabi ni Saint Augustine, nung siya'y nabubuhay pa sa kasalanan, bago siya naging lingkod ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, for your sake you have created us. And our hearts are restless until it rests in you. Nilikha mo kami, hindi titigil ang aming pagkabalisa sa aming mga puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. Alam po ni Zacchaeus kung ano yung tama, pero nilalabanan niya eh. Kaya it took him too long para makilala ang Diyos. Kailangan mo ng desire. For those of you here who feel cold, lukewarm sa relationship niya kay Lord, I prayed for this series for all of us, not just for the delegates of the encounter, kundi sa lahat sa atin dito na ma-revive, ma-renew ang ating love at relationship kay Lord. Amen? But you need a desire. You need a desire. Ang sabi po ni David Abioy, an encounter is not what you wait. It is what you hunt for. Wow. Ang pagkikipagtagpo sa Diyos ay hindi isang bagay na inaantay mo. Ito'y isang bagay na dapat hinahanap mo. You create it. You make a room for it to make it happen. Amen? Sino sa inyo dito, honestly, you struggle going to church sometimes? Yun totoo. Lalo na kanina yung malamig. Parang minsan naiisip mo, no, Sunday ba ngayon? Parang namang hindi. But kahit nag-i-struggle ka, you're trying. Sabi mo nga sa katabi mo, thank you for trying. You know, mukhang trying yan sa'yo, pero kay Lord, you're seeking God. And you have that kind of desire na nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. You don't need to seek. If you don't feel like seeking, you just need to try kahit hindi mo gusto. Saludo po ako dun sa mga nagtatry kahit na mahirap, pero you try and you start to seek Jesus. Amen?
Tingnan niyo po ang katotohanan na to ha. As a child, nung bata tayo, yung mga nanay natin, tatay, dinadala tayo sa church. No choice tayo, di ba? Sino dito binitbit ka? No choice ka eh. As an adult, babalik ka pa rin sa church. Bakit? Ikakasal ka eh. One day, babalik ka rin kahit ayaw mo kasi ililibing ka. Pagmimisahan ka. Tama? So ngayong buhay ka, pwede bang subukan mo na hindi out of obligation, kundi out of your own desire. Gusto mong pumunta sa church para hanapin si Lord kasi alam mo may regalong buhay na binigay ang Diyos para sa iyo. You want to really seek the Lord. Amen. Everybody say desire. Number 2, there will be distraction. In fact, many distraction. At ang sabi dito, ang isa sa mga distraction niya, napakaraming tao, crowd. At higit sa lahat, maliit lang siya na tao. Niligay ko po dito na sa ating pong pagbabasa ng Biblia, pagdi-devotion, pagdalo sa church, pagdalo po sa mga life groups, napakaraming distraction. Una na po dyan yung number 1, Netflix. Hindi, joke lang. Fun. I want to be free. Kailan ako magiging malaya, di ba? So yun yung lagi nating iniisip. Number 1 na reason, ba't di tayo nakakapag-encounter kay Lord? Mas inuuna natin yung fun. At alam nyo po, marami tayong choices of fun ngayon. Unlike before. Number 2, fear. Paano kung husgahan ako ni Lord? Marami na akong kasalanan. Number 3, friends. Ano kaya sasabihin nila pag nakita nilang Christian na ako? Nag-church na ako dyan. Pag napicturean ako, pag nalaman nilang naging born again Christian ako, I wonder, anong sasabihin nila? So, malakas po sa atin yung sasabihin ng ibang tao eh. Kaya tayo nahahadlangan. Yan yung distraction natin para hindi tayo magkaroon ng encounter kay Lord. Pang-apat, feelings. Hindi ako okay. Hindi ko feel, hindi ko pakiramdam na dumalo. Pang-5, familiarity. Alam ko na yan eh. Yung mga sasabihin ni pastor, nakita ko na, narinig ko na yan eh. See, because you know it already, walang room sa'yo para pumasok ang Word of God. You are so plenty, you don't have humility. And that's a big problem. Kasi sa dami ng alam natin, wala nang pumapasok na bago sa buhay mo. Ang nakatambay, nakatenga, mga batas, alituntunin na dapat nating sundin. We become legalistic instead of being intimate with the Lord. But you know what? We can use faith. We need to seek Him desperately. Everybody say, I will seek Him desperately. Ready, go! I will. Sa dami ng hadlang, your focus should be on Jesus, not on people. Bakit po? Pag titingin ka sa paligid mo, madidepress ka. Pag titingin ka sa sarili mo, mai-stress ka. Totoo po ba yun? Lalo na sa bulsa, di ba? Mai-stress ka talaga eh. Pero kung titingin ka kay Kristo, makakaranas ka ng kapahingahan. So, focus on Jesus. Pakisabi nga sa katabi mo, focus on Jesus lang. Pahayag 21:8, sabi dito, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Pag wala kang paninindigan sa alam mong tama, sabi ni Lord, hindi yan yung isang ebidensya na Kristyado ka. Kasi natatakot ka sa sasabihin ng iba eh. Sige, pagbigyan mo yung opinion ng iba. Yung takot na yan, ang mag-uuwi sa'yo sa pangalawang kamatayan. Because you are rejecting an encounter with the Lord. Hindi po ako nagsabi niyan ha, si Lord ang nagsabi niyan. Ang sabi po ni Billy Graham, what's the use of being famous on earth when heaven doesn't know your name? O, sikat ka sa mundo. Ang tanong ni Lord, kilala ka bakit ha? Kaya pala, yan po yung verse na sabi ni Lord, kayo nagsasabing, Panginoon ko, sa katapusan ng araw na yon, hindi kayo makakapasok sa langit, hindi ko kayo kilala. Sabi dito, sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng tao, kikilalanin ko. Sino mang ikinahiya ako, ikakahiya ko rin. May tanong po ko sa inyo, sino ho dito hindi mo kinakahiya ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Totoo po ba yan? Totoo ba? Number 3, bilisan natin. Desire, distraction, determination.
You need a sacrifice. So he ran and climbed a sycamore tree. Nag-effort po siya eh. Alam niyo po ba, alam ng Diyos pag naglalaan tayo ng effort para hanapin siya. Alam ng Diyos. Alam niyo po, yung kapitbahay po natin sa likuran ng lote ng church, Jesus Miracle Crusade po yon. Friend ko yon, kaibigan ko, nakapunta na dito sa church. Doon tayo nakikitap ng kuryente pag may mga dapat gamitin. Nagkukwentuhan kami. Patay na po yung kanilang founder si Almeida, brother. Yung pumunta po sa mga Abu Sayyaf, di ba? Nakilala niyo po yon? Sabi niya, anong oras po ba service niyo, pastor? Ang service namin ay 9 saka 3. Sabi niya, kayo, anong oras service niyo? Naghahanda na siya. Sabi niya, 2:00. Alas 2:00. Alas 4 na po yun. Alas 2:00 bukas, hindi. 2:00 mamayang madaling araw. Sa Luneta Park. Now, tanungin ko po kayo, no? Naka-attend ka na ba ng church service 2:00? Tapos may dala kang mga upuan, tapos may baon ka pa. Anong pakiramdam 2:00 mag-church ka? Siguro sasabihin mo doon, pwede po magdala ng unan, higaan, folding bed. Sabi ko, bro, ba't 2:00? Kasi yun yung service namin eh. At gising lahat ng mga tao. Sabi ko, subukan ko kaya sa Zion. No? Ewan ko lang kung kami lang ng pamilya ang pupunta at a-attend sa church. Kapatid, hindi naman 2:00 ng madaling araw yung service natin eh. Huwag kang tamarin na hanapin at kilalanin ng Panginoon. Unahin mo siya. Lagi mong pararangalan ng Panginoon. Amen ba? May isang lalaki na may kaibigan pong centipede. Ito isang insekto na talagang masinop sa pera. Walang kasintipid. Sabi niya, kaibigan centipede, mag-church na tayo. Naku, hindi ho nagsalita. Samantalang nung kanina sinabi niya, gumala tayo. Yes, let's go. Pero nung sinabihan niya, kaibigan centipede, mag-church na tayo. Hindi po nagsasalita. Inulit niya, kaibigan centipede, nakabihis na ako. Mag-church na tayo. Hindi pa rin nagsasalita. Sabi niya, nakakatampo ka naman. Sa gala, ang bilis mo. Sa pag-church, hindi ka nagsasalita. Pagbukas po niya sa pintuan ng kwarto, sumigaw po ang centipede. Sabi niya, saglit lang, nagsasapatos pa ako. Ilan po ang paa ng centipede? Ilan? Handa po siyang magsapatos ng madami para lang makapag-church at samahan ng kanyang kaibigan sa ating Panginoon. Si Zacchaeus did not just climb a sycamore tree to see Jesus. He longed for Jesus to see him. In the same way, the cross of Jesus gives us the same privilege to not only look upon him but also have the assurance that he sees us. Natanggap ni Zacchaeus ang katiyakan na nakita din siya ni Jesus. Jeremiah 29:13 says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang paghahanap at paglapit sa Diyos ay dapat mula sa puso, hindi mula sa nguso. Hindi yung sinasabi lang natin na a-attend ako pero di ka naman dumadalo. Tutuhanin mo, kapatid. Pakisabi nga sa katabi mo, guilty. Number 4, malapit na. Decision. Surrender. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nasa right spot po si Zacchaeus. Kung hindi pala siya umakyat, malamang hindi siya makikita ni Jesus. I mean, makikita pa rin siya ni Lord. Pero yun yung right moment. So mga kapatid, when you desire to have an encounter with the Lord, you exert some effort, you put yourself on the right spot at makikita ka ng ating Diyos. Amen? At si Jesus nagbigay po ng powerful invitation. Ano ba yung powerful invitation ni Jesus? Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. That's the one and only invitation, di ba? Pero tingnan niyo po yung response ni Zacchaeus. 3. Ang response po ni Zacchaeus is, number 1, acceptance. Came down, welcome Jesus to his house. Pangalawa, admittance. Sabi niya, Lord, kung ako may nandaya, kunwari pa, nandaya naman talaga siya eh. Kasi nga pinapatungan niya yung paniningil ng buwis eh. At nagkaroon po siya ng pagsisisi, ibabalik ko ng maka-4 na beses. So tumubo na po siya, malaki na ang kanyang
nakuhang kontrata. Can you imagine po itong mga contractor na to, Diskaya, mga Christian pa yung pangalan? Saint Timothy, Saint Bernard, Alpha and Omega. Ginamit laban sa Panginoon eh. Tingnan natin yung next picture na to, tax farming. Ang tax farming po ay isang old and systemic corruption. Sasabihin po ng emperador, 1,500 ang singilan. Pagdating sa gobernador, papatungan ng 500, magiging 2,000. Pagdating po doon sa head ng Israel, dahil colony po siya, magiging 2,500. Pagdating po kay Sakeo, 3,000. Pagdating po doon sa mga individual na maniningil, 3,500. Ang kawawa po yung sinisingil. No wonder ang tingin po nila sa mga maniningil ng buwis, mga makasalanan na walang pag-asa makapunta sa langit. Kailanman hindi pa tinawag si Sakeo sa tunay niyang pangalan. Bakit? Kasi nga po, makasalanan po siya eh. Pero mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Sakeo. Ibinalik po niya yung kanyang mga kinuha. Sabihin mo nga sa katabi mo, ibalik mo na baby. Alam niyo po, itong ghost project na to, alam niyo kung kailan to nagsimula? Hindi ito nagsimula sa DPWH, sa mga flood control. Meron pang uungkating issue ngayon, pati sa DepEd, pati po sa DOJ. Marami pa po eh. DPWH pa lang pinag-uusapan natin eh. So itong ghost project talaga na to, sasabi natin, gobyerno, hindi. Nangyari ho ito sa mga estudyante natin. Tayo yun eh. Ito ang alamat ng ghost project. Pahingi ng 300 para sa aming project. Pero ghost. Hindi totoo. Sige nga, mag-amen nga po dito yung nagsasabing, totoo yan, Pastor. A call to action. Don't just pray, Lord, change our nation. Pray, change me first, Lord. Because when revival begins within us, it will touch our home, our church, our community, and eventually our nation. Ang tunay na Kristiyano, nagbabago. Ang tunay na nagsisisi, nagsasauli. Sige, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may nahiram ba ako sa'yo na hindi ko pa nasasoli? Nail cutter, kayuran ng niyog, ganyan. Meron pa bang kayuran ng niyog ngayon? No? Pera, di ba? Hindi. Akala ko, bigay mo na yon. Ang bihira ka, 1,000 bigay. Imposible sa isang tao hindi mabago sa panahon na makatapog niya ang Panginoong Kristo. Totoo? Yes. So, kaya ko ginamit dito si Sakeo. Kasi sinasabi natin nag-encounter na tayo, pero ang isang sign talaga ng encounter na tayo, may change. May change. Amen? Ano po ang lesson sa buhay ni Sakeo? No one is too lost, no one is too sinful, and no one is too small to be seen, loved, and transformed by Jesus. Kahit maliit ka, kahit makasalanan ka, papansinin ka ng Panginoon, babaguhin ka ng ating Diyos. So dahil ito po ginagamit natin in relation po sa ating bansa, may impact po ba yung ginawa ni Sakeo nung ibinalik po niya ng maka-4 na beses yung kanyang mga ninakaw? May impact po ba yon? Yes. Walang munting pagsisisi na walang malaking bunga pag ang puso'y nagbago, ang lipunan ay sasagana. Bumaba si Sakeo mula sa puno ng kahihiyan, muli siyang ibinangon ng Diyos sa liwanag at kapatawaran. Alam niyo kung bakit? Nung siya po'y nagbago, did you know, according to church tradition, Sakeo become a bishop in Caesarea. O ano naman po yung pastor? Well, ang Caesarea po ay isang prominent city sa Rome. And tradition says that yung action ni Sakeo nagbuwag ng paunti-unti sa tax excessive collection. Ang totoong pagbabago pag nakilala si Lord, magsisimula sa sarili mo, ihuuwi mo sa iyong pamilya at maaapektuhan ang iyong komunidad at ang iyong buong bansa. Yan ang pwedeng dala ng change ng encounter with the Lord. Hindi natin alam yan, di ba? Sa encounter, di natin tinuturo yan eh. Humanga ang mga tao sa kanila eh. Nagkaroon sila ng malinaw na picture, ano pang ibig sabihin na kilalanin mo si Lord? Kasi nagbago sila. O ikaw po na pumapasok sa opisina, soli mo na yung mga ballpen na inuuwi mo.
Mga bond paper, stapler, mga pang-tip. Maliliit lang naman to eh. Yung kape na nakastack pero inuuwi mo, aray ko. Sabi mo nga sa katabi mo, aray ko. Soli mo. Huwag ka lagi nagpapalibre, di ba? Bili ka ng bili ng magagara pero pagkainan na, tubig lang iniinom mo, lagi ka nagpapasting. Lahat sila naapektuhan para sa'yo eh. Wala pa akong pinatutukuyan pero I'm just saying, magbago ka na. Anong sabi ni Bishop John Aberluklukan? Iba ka na. Sige, sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Kitang-kita ko. Di ba? Tama ba? Kitang-kita nga ba talaga? O ito, sabi mo sa kanya, umayos ka. Umayos ka. Di ba? Umayos ka. Eh, bakit hindi mo siya maimbitahan kay Lord? Walang change. Papasok ka sa opisina, lagi ka late. Lagi mo sinasabi, nag-devotion pa po kasi ako eh. Bihira ka, ginagamit mo yung Panginoon. Panglima at panghuli, there was a deliverance. Salvation has come to this house. Anong sabi dito? Nagmamadaling bumaba si Zaccheo, tuwang-tuwa. Everybody say tuwang-tuwa. At tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Mga kapatid, kung sino mang nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. My question is this now. Can people say that change has occurred or happened in your life? Then you have encountered the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. At sa ating pagtayo, dalangin ko po, magkaroon tayo ng desire na makatagpo ang ating Panginoon. Sa Philippians 3 verse 8, I wonder ano pong pakiramdam ni Zaccheo nung nawala lahat ng mga to. Pareho po sa pakiramdam ni Pablo, sabi niya, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit sa lalong mas mahalaga ang makilala si Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing kong basura, everybody say basura, ang lahat ng ito, makamtan ko lamang si Kristo. Mga kapatid, pag hindi mo na-encounter ang Panginoon, hindi mo makikita yung halaga niya. Kesa dun sa mga pinangahawakan mo ngayon. Mga kapatid, I pray that just like a sycamore tree has been given to us, another tree has been given to us 2,000 years ago upang magkaroon po tayo ng isang maayos, malinaw na relasyon sa ating Panginoong Jesus. And that is the tree of Calvary when Jesus died on the cross. Let's close our eyes. Awitin po natin yung kantang ito. Lord, this is a prayer. Kami katagpuin mo, Panginoon. Katagpuin mo kami, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan. Magkaroon ka ng prayer sa ating Diyos. And then we will have our communion. Magkaroon tayo ng desire to encounter Jesus. 6 days, naging mabuti ang Diyos. Linggo na nga lang, pinagkakait mo pa kay Lord na maka-encounter mo siya. Wag kapatid, wag ganon. Have that desire, just like Zaccheo. At kung meron man sa iyo pumipigil dito, pera, resources, pangarap, kung ito po'y kapalits para hindi makilala ang Panginoon, wag na lang. Have that desire to encounter Jesus. Come on, let's sing this song. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At sa himig na hain ng iyong dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong
amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, Paranas mo. iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Tayo po'y manalangin. At siguro po, bago ako mag-pray, magkaroon ka ng isang simple at maiksing panalangin lang sa iyong puso. Lord, sa buong buwan na ito, sa araw na ito, gusto ko pong makatagpo ka. Makilala ka pa, Panginoon. Lord, gusto kong magbago. Kagaya ni Sakeo, Panginoon. Gusto kong magbago sa sarili ko, magbago sa tahanan namin, at magbago ang aking kapaligiran. Ang pagbabago ang hinahangad ko sa buhay ko, Panginoon. Gusto ko pong mabago yung cycle ng buhay ko na paulit-ulit na lang. Gusto ko pong magkaroon ng kagalakan na meron si Sakeo, na tuwang-tuwa siya, na bumaba sa puno ng sikamoro para dalhin si Jesus sa kanyang tahanan. Lord, iparanas mo, ipakilala mo ang iyong sarili sa aming tahanan na ikaw ay buhay, ikaw ay totoong Diyos. Pawiin niyo po anumang pong kalungkutan, karamdaman, kaguluhan sa aming tahanan. Halika, Panginoon, maghari ka sa aking buhay, maghari ka rin sa aming bahay. Change us, O Lord. Panginoon, yan po ang aming dalangin. At salamat sa invitation sa buong buwan na ito. Iniinyayahan niyo po kami, Lord, na makatagpo kayo, makilala ko kayo uli sa isang mas buhay, sariwa, at bagong karanasan. Makilala si Jesus sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen.